Good morning mga kababayan. Yan, pasensya na kayo, nag-record ako ng nakahiga muna kasi ulan ng ulan ngayon. Kahit walang magawa. Tapos ay linggo ngayon. Ayan. Alam nyo, maaaring i-consider ng Korte Suprema ang RA 12232. Alam nyo kung bakit? Sa opinion ko lang naman ito no? Kasi yung nangyayari ngayon sa atin, meron po tayong crisis. Ano bang crisis ito nangyayari? Kinakaharap ng ating bansa. Yung mga ghost project. Ayan, at kailangan malaman kung sino ang mastermind. At sisimula na po yan ni Senator Ping Lacson sa kanyang komite. No? Yung Blue Ribbon Committee. Ayan, mag-uumpisa yan sa September 18. At pag-unti-unti na lamang kung sino mga sangkot dito, siyempre, sana hindi magkagulo. Sana madaan ito at matuklasan. Matapos sa talagang maayos na paraan, hindi magkakagulo. Tignan nyo yung nangyayari sa Nepal ngayon. Diba? Taong bayan, talagang galit na galit. Sana hindi yun mangyari sa atin. No? Magdasal po tayo. Ngayon, sabi ko nga, sangkot kasi dito yung mga nag-iimbestiga Congress, andyan po yung maaring mastermind or nasa Senado yung maaring mastermind ng mga anomalyang ay nako, ghost project na ito. Bilyon ang ating po pinag-uusapan dito. At siyempre yung Diskaya, na kailangan ibalik nila yung mga pinalimbak nilang pera sa gobyerno na magamit maituloy yung mga proyekto na yan sa baha. Sa ganon, mga kawawang mamamayan ng mga ibang parte ng Bulacan ay hindi na po babahain. Okay. Bakit ka mo nasabi na baka i-consider ng Korte Suprema? Kasi dapat may priority ito eh. Di ba total ang RA 12232 po ay isa ng batas. Di po ba? Isa na pong batas ito. So sabi ko nga, yun na nga. Baka sabihin ng Korte Suprema, sige, batas naman na yan. Sa November 2026 na po ang ating magiging BSK. Para isang taon na yan, makahinga-hinga naman sa mga problema. Diba? Kasi meron pang BARM eh. Sabi ni Presidente, ipapriority itong BARM sa October. Ngayon, meron mga nagsasabi mga kababayan na baka hindi na po magkaroon ng oral argument. Ito kasi nagkaroon na po ng oral argument noon si Atty. Macalintal at naituring ang unconstitutional. Para sa akin naman ay magkaiba po kasi ito. Itong RA 12232 ay term setting bill po ito at nagpapalawig pa ng termino. So magkakaroon po ng malaking pagkakaiba yan sa argumento. So maaring magkaroon po ng argumento, maaring mag-schedule ang Korte Suprema ng argumento. Ngayon naman, mayroon din naman nagsasabi na ay hindi na sasagot ang gobyerno dyan. Hindi na sasagot ang gobyerno dyan, hindi na sila magpo-comment. Dahil nga daw, nasabi, the law speaks itself. Ba't kailangan pa daw magkomento? Kasi yung batas na mismo ang nagsasalita kung para saan ang batas na yan. So kung hindi magkomento ang gobyerno, babasahin na lang naman ng mga justices yan ng Korte Suprema. Ayun. So, ayun na mismo yun. Diba? Kung para saan yung batas na yun. Ito ba ngayon, ito si Atty. Macalintal naman, ay nagkomento na, sinagot yung Liga ng mga Barangay. Kasi nga, sabi niya, Atty. Macalintal, hindi kayo personalidad. Hindi kayo pwedeng makialam dito sa petisyon ko. Ganoon pa man, tinanggap ng Korte Suprema yan. At hiningi ang komento ni Atty. Macalintal. Sabi, personalidad sila para mag-kontrapetisyon. Yun nga, yung kontrapetisyon in intervention ng mga liga. Wala po tayong update na naririnig ngayon. At sana sa September 2023, pag nag-resume ang SC, yung full session nila, sana kasali dito yung dito nga sa issue nito ng BSKE. So from September 2023, isang linggo lang lilipas. At October 1. Ayan. Comelec nag-aantay tayo ng update sa Comelec kung sila ba ay magpapatuloy ng sa October 1 yung filing of candidacy COC
ng mga aspirante at mga barangay officials. Re-election, para sa re-election ng December 1. Nga lang, ulitin na lang natin. At kasi analyze, nagre-review tayo ng mga pwedeng mangyari ngayon, mga kababayan. Mahalaga din naman itong pag-usapan dahil ito ay ating mga karapatan. Botante ako, mga barangay official kayo. Siyempre, dapat alam ninyo kung saan pupunta itong issue ng BSKE. Marami naman nagsasabi na tuloy yan. Itutuloy ang ano na yan, ang COC na yan sa October 1. No? Ganun pa man, wala tayong narinig sa COMELEC na siguradong itutuloy nila. Kasi naging atrasado rin po yung kilos ng Korte Suprema ay ng COMELEC dito eh. Kasi sabi ng COMELEC noon, kapag comment lang ang hiningi ng SC, ay pwede na kami tumigil sa paghahanda ng BSK 2025. Kasi comment lang yun eh. Ibig daw sabihin nun, malaki ang chance na talagang papaboran na po yung RA 12232. So wala rin naman TR po. Ibig sabihin, ang umiiral na talagang batas ngayon, itong batas na nagsasabi na ang BSKE ay naurong na. Mauurong na talaga. Kasi batas na po yan eh, sa November 2026. Isang taon lang naman eh. No, at mga nababasa ko rin mga komento, ibang mga aspirante ay talagang tanggap na nila. Tanggap na nila na sabi nila, okay lang yan. Isang taon lang naman at meron pa nga tayong time para makapag-papogi at makapagpakilala at makagawa ng mga plano kapag natuloy na yung November 2026 na yan. Isang taon na, subject lang yun. Ano ba naman yun? Kumbaga ay hindi nga naman maganda yung pura-orada. Nagkaroon ng BSK noong 2023, tapos 2025, dalawang taon lang. Kumbaga, halos hindi mo pa nagagawa yung mga trabaho nyo, mga lalong-lalo yung mga baguhang barangay officials, mga incumbent, sa isang taon, bubelo ko pa lang yun, yung pangalawang taon, saka mo gagawin yung iyong mga proyekto at yung susunod na mga taon dapat, ay doon mo na talagang magagawa ang iyong mga proyekto. Sa dalawang taon naman, mabibitin. Di ba? Kung mag-BBSKE ng 2025, December, matutuunan naman yung iyong attention dyan. Di ba? Imbis na magtrabaho, eleksyon ang iintindihin. Paano na yan? Paano yung mga project sa barangay? Kasi mapupokus na naman sa di ba? Tatakbo ka eh. Ngayon na nga. So, pwede isipin ng Korte Suprema na yung mga bagay na yun. Naisip ko lang din yun at pwede pong maisip din ng Korte Suprema yung mga sitwasyon na ganun. Kaya baka i-consider ng SC ang batas na ito. At total, batas na nga naman yan. Wala naman magiging problema mga kababayan. Bakit ka mo? So, ito pag sinabi ng SC na constitutional yan, nagbibigay naman sila ng dahilan kung bakit constitutional yan. Hindi natin alam kung paano nila gagawin, sasabihin yun. Diba? Maganda nga eh, kung isipin nyo rin mga kababayan, nasa opinion ko lang ulit. Biruin mo, yung dating 3 years, ay magiging 4 na taon. Mas mahaba-haba ang inyong magiging paglilingkod yan. At yung mga dati na nakaupo. Nga lang, hanggang 3 termino eh. Sabi nila, pag nakatatlong term na, ay no way na po makakatakbo, hindi na po pwedeng tumakbo as barangay captain kapag nakatatlong termino na. Pero meron mga nagsasabi, ayos daw sa batas, meron daw kapag hindi mo pala kompleto ang iyong panunungkulan, pwede pala tumakbo kahit nakatatlong termino na. No? Hindi natin sigurado yan. Kasi sinasabi ng batas, 3 term. So, malinaw naman po. So, sa SK naman, ay yun nga, isa lang eh. Isang 4 years lang eh. No? Ngayon, kung babalik natin mga kababayan kung matutuloy nga daw sa December 1 na at kung tutuusin ay wala na pong batas na nagsasabing may BSP sa December 1. Kasi yung ruling po ng Korte Suprema na yung batas
ano na kumbaga, sabihin na natin void na po Void na to sa pamamagitan nitong RA 12232. Hangga't hindi tinuturi ng Korte Suprema na ang konstitusyon ang RA 12232, ayan po ay umiiral at buhay na buhay, ganap at enforceable gagawin. No, hindi naman po pwedeng labagin yan. Hindi po pwedeng labagin po yan. Nakakasuhan po yan. Kung halimbawa, ang COMELEC, no, kung sasabihin natin na dapat gawin ng COMELEC at ang kanilang trabaho, no, mandated. Pag sinabing gagawin ng COMELEC ang kanilang trabaho, yung naaayon sa batas, hindi yung naaayon na lang kasi baka ganun, baka ganyan. Pwede yun, kumbaga maghinay-hinay ka. Maghinay-hinay ang COMELEC kung sa tingin nila kasi baka daw sila ang masisi. Baka naman, kami naman ang masisi ng taong bayan kung hindi kami gagalaw, hindi kayo masisisi doon. Kasi meron na pong batas. Sasabihin nyo lang, hindi namin kasalanan yan kasi may batas eh. Sabihin ng COMELEC na, ba't kami sisisi? Meron nang batas, yun ang susundin namin. Wala naman kayong pagkakamali doon. So, pero tama naman yung hinay-hinay lang kayo ngayon. Kumbaga, yun na nga. Kumbaga, play safe kayo. Wag munang gumastos talaga. Wag munang gumastos talaga. Total, malapit naman na yung pagbabalik ng Korte Suprema eh. Ayan. Sana sa October. Ito pa isang katanungan. Kung magkakaroon ba ng filing ng COC sa October 1 to 7 eh. Siguro ganito mga kababayan, pwede magkaroon naman ng filing ng COC sa October 1 para sa December 1 yun. Makukontra naman yung batas nun. Isipin mo, pag nagtuloy ang filing ng COC sa October 1, makukontra yung batas na RA 1223. Mayayari ang COMELEC dito. Ba't kayo, kumbaga, hindi pwede gawin yan. Kung iisipin lang po natin, kung iisipin po natin yung sinasabi ng batas. Bahala na sila kung ano maging desisyon nila dyan. So, magiging problema pa rin ng COMELEC yan. Kaya dapat talaga maagang magsalita at magdeklara ang Korte Suprema. Sa ganun, hindi na tayo nalilito. Kahit nga mga abogado, nalilito dyan. Alam nyo, ito meron akong kahapon, meron akong kaibigan na isa po siyang attorney po siya. Natanong kasi. Sabi ko, sir, tama kami nag-chat. Anong masasabi mo, sir, sa DSP? Meron ng bagong batas. Ang bilis lang ang sagot niya. Ang bilis lang po ng sagot niya. Di sundin yung batas. Abogado po yung nagsagot. Sundin ang batas. Ang sinabi niya, sundin ang batas. Hindi na siya nagsabi ng kung ano-ano pa. At dinagdag lang niya, kasi nga, kung mag-eleksyon ng December 1, dapat talaga sabihin ng Korte Suprema unconstitutional agad. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Yun. Hindi naman umaba yung usapan. Kumbaga, na-mention lang ako. Ngayon, yung para sa akin naman, mga kababayan, kasi iniisip ko talaga na kasi, di ba, lagi ko lang binabanggit sa inyo na gusto kong magkaroon ng DSKE sa December yan. Kaya lang nawala rin pag-asa ko na yun. Titignan ko na lang sitwasyon. Itong sitwasyon. Sana, yun na nga, sa mga previous content ko, sabi ko, nung napag-usapan yung TA ko na yun, sabi ko, baka hindi uubra ang TA ko. Ngayon naman, baka isipin ng Korte Suprema na sa pagbalik nila sa September 28, dalian natin kung talagang gustong magkaroon ng BSP sa December. I-TR muna natin yan. TR. Mabilis naman ang proseso niya sa TR. Tapos ibang proseso din yung
didinigin yung para sabihing unconstitutional. No? Dapat yung deklarasyon na unconstitutional bago mag-December. Halimbawa, bago mag-November, tingin ko kaya pa yun. Bago mag-November, sabihin na ng AC na unconstitutional. O di mabilisan, kaya pang maghanda ng COMELEC yung sa procurement process nila. Sa tingin ko naman, sa loob ng isa't kalahating buwan, magagawa nila yun bago mag-December, mag-eleksyon. Kaya lang, ano na lang mangyayari sa COC? Yun na nga, yung sa October 1, malalaktawan eh. Masakit din talaga sa ulo pag iniisip ng kababayan eh. At kaya nga yung iba sinasabi ng mga iba dyan sa comment na wala na pong oras, gahol na po. Eh di ko magkaganon, para sa akin lang, eh di ko magkakaganon. Kung hindi na din matutuloy sa December 1, ang barangay SK election, eh di turing na lang na konstitusyon para wala na pong gulo. Kasi kung mauulit lang yung nakaraan, ano na lang, parang hindi na kayo natuto sa inyong mga pagkakamali. Dapat ngayon, solid ang desisyon. Di ba? Ang konstitusyon, kung ang konstitusyon, mabilisan dapat. Pero paano? May due process. Kung lalampas sa December, hindi turing na konstitusyon, gano'n na lang. Dami-daming problema eh. Parang basic lang naman. Hindi na kailangan mamulitika dito. Sa tingin nyo, mga kababayan, comment kayo dyan. Eh, wala eh. Mukhang di ako makakaboto sa December. Kasi wala na. Di nagko-content ako. Tignan ko yung sitwasyon. Ganun talaga. Eh, batas na yan. Hindi po tayo pwedeng lumabag sa batas. Merong magdidesisyon yan. Wala ng Korte Suprema dyan. Kung ano man maging desisyon ng Korte Suprema dyan, i-respeto pa rin yan. At yun na yun. Okay, so sa mga alpagaan sa aking channel, sa mga baguhan, pasensya na kayo. Ganito lang yung pagre-record ko. Kahiga lang. Hindi katulad ng mga nakaraan na okay, di ba? Okay din naman yung ganito. Natural na natural. Natural yung ating pag-uusap dito. Okay? So maraming salamat. Pa-subscribe po. Pa-subscribe. Share na rin ang aking video. Ayan. Tapos huwag niyo pong kalilimutan palagi ang mag-comment. Maganda po yan. Comment kayo dyan para marinig ang inyong mga boses. Yung maayos na komento at merong respeto sa kapwa. God bless po sa inyo.